Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Henry Waminal. Pero ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Congressman Marcoleta susugod na sa Senado para bantayan si Governor Henry Waminal. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, Congressman Rodante Marcoleta tila hindi na nga nakapagtimpi sa ginagawang pagdinig sa Senado patungkol sa issue na kinasasangkutan sa pagitan ni Governor Waminal at Mayor Samson Dumanog ng Misamis Occidental. Marami nga sa ating mga kababayan ang gustong makita ang matapang na kongresista na si Rodante Marcoleta. Nagisahin muli si Governor Waminal hinggil sa samot-saring anomalya nito sa kanyang probinsya. Dagdag pa ni Congressman Marcoleta na ang anak mismo ng gobernador na si Congressman Ando Waminal ay nakapagsalita mismo sa pagdinig ng Senado kahit hindi naman ito imbitado. At halatang pinagtanggol pa ang ama na si Governor Henry Waminal sa mga kasama nito at pinagtutulungan ang mayor ng Bonifacio Misamis Occidental na si Samson Dumanog. Matatandaan na sa pagdinig ng Kongreso sa kontrobersiya na kinasasangkutan ni Governor Waminal, halos hampasin na ni Congressman Marcoleta si Governor Henry Waminal ng folder matapos tila ayaw pagsalitain ni Waminal si Marcoleta sa ginagawang pagdinig ng Kamara. Matatandaang pinatawag si Waminal sa Kongreso upang questionin patungkol sa kaliwat kanang reklamo ng mga residente ng naturang lalawigan dahil sa sapilitang pagdemolish ng kanilang mga tahanan upang maipatayo ang proyekto ni Waminal na di umano'y nabahiran din ng matinding korupsyon. Tila ayaw pang pagsalitain ni Governor Waminal si Congressman Marcoleta sa kanyang expose laban dito at halatang guilty ang gobernador sa kanyang mga panggigipit at pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Misamis Occidental. Kaya naman nang dapat yung mga ganitong klase mga kaibigan, dapat talaga binibitay talaga. Ang tagal kasi ng death penalty mga kaibigan. Para sana magkaroon ng takot yung mga ganitong klaseng tao. Basta ng balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, go Congressman Marcoleta, go! Kayo po ang kailangan doon para matapos na ang usapin ng kawawang Mayor Dumanog. Iyan ang hinihintay ng taong bayan, si Congressman Marcoleta. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng Kongreso, siya ang pinakamagaling na magtanong, pinakamagaling na magsalita. Masayang-masaya ang taong bayan kung si Congressman Marcoleta ang magtatanong sa mga akusado. Malinaw, mabilis, klaro talaga at totoong-totoo kung siya ang magtatanong. More power to you. Take care. God bless and your family. Kung maaari ikaw na lang magsalita sa mga akusado. Dapat sana noon pa para di masayang ang araw. Sana yung team niya ay magtapos na kasi sila matatapang magtanong. Kaya si Senator Bato mabait at tinutulungan paminsan ang mga pulis na magsalita. Deserve ni Marcoleta. Senator Bato, kung mabait ka, bigay mo kay Marcoleta 100%. Direct to the point siya, hindi pa ulit-ulit. Congressman Marcoleta, sana matuloy ang pagpunta mo sa Senado para madaling sentensyahan si Governor Waminal. Pag umasa lang tayo sa Senate hearing, matagalan pa yan kahit nakita na grabe yung mga tao mga kaibigan, tawag sa kanya yun, gob animal na mayroon pang ibang Senado kahit sa mga comment section mga kaibigan, nababasa ko rin yun animal tawag kay Waminal.
kampi pa kay Gob Animal kahit hindi makatarungan ang ginagawa nila kay Mayor. Please, Congressman Marcoleta, need your help so bad. This mayor family, as senior citizen, just pulled it out from the office without any documents from the court because of Governor Henry Teves Animal. Very similar case to the Teves case. Abusive power and money. Dapat sana yung Governor Henry Animal need to go in jail. Hillgrave the use also to bribe the man in uniform to execute his power trying to be smart, Ash. End quote. Nagkataon naman na yung tao na yon na dating congressman, naging governor, siya po ang nakasalang ngayon. Sapagkat yung mayor pala ng bayan ng Bonifacio, yung mayor Dumahog, ay nagsumbong sa komite ni Senador Bato de la Rosa. Kaya si Senador Bato de la Rosa naman ay nagpatawag ng pagdinig. Ano ba talaga ang nangyari doon sa... kasi nag-viral po ito sa social media, nakapost po yon. At ang naging sistiho dito, meron palang suspension order dito kay Mayor ng Bonifacio na ang ginamit po at inutusan pala ni Governor Umaminal ay yung kanyang PDRRMO sa halip na utusan yung pulis at saka yung sundalo para mag-implement ng suspension order. Tama ba yung kwento ni Jen? Tingnan mo sa avatar kasi baka nagkakamali. Kailangan maayos yung pagkakakwento mo. Dahil ako hindi ko kasi alam yan. Dahil hindi ko na pinakialaman kasi Misamis Occidental. At saka Senado ito kasi kung kwento ko lang kasi baka akala nila, bakit anong special ba? Pwede pala yung gano'n na magsusumbong yung isang munisipyo sa kanya sa ating mga mababatas. Ako nga, sabi ko nga, ito Bonifacio, napakaliit na probinsya, ay nagsumbong. At ngayon pinagkakaabalahan din ng Senado. Nakapangalawa, pangatlong pangdinig na rin po ata sila ukol sa isong ito kong. Kasi malaki din po ang issue. Bakit hindi sila nagsumbong sa mababang kapulungan? Aywan ko po kung mukhang... Oo nga mga kaibigan, no, bakit parang rekta agad sa loob ng Senado, ano? Merong anak yung Governor Waminal na congressman uli. Baka hindi na sila naniniwala. Baka hindi na sila naniniwala sa amin. Incumbent congressman nga rin pala yung anak niya na dating mayor naman dyan sa sa Osamis. Sa Pantaha ko lang naman yun. Opo. Ngayon, ang naging pagdinig po doon, ang isa sa mga pinagtataka, bakit ang inutusan na mag-implement ng batas ay yung civilian, hindi police. Di ba pagka mag-implement ka ng suspension order, pagkakaalam mo kasi sa kinocover natin, kung hindi police, sundalo. Kasi sila ang may kapangyarihan na mag-implement ng suspension order. Yung PNP dapat. Pero ang inutusan niya, yung mga tauhan ng PDRRMO, ang katwiran nila, meron daw palang pwedeng bumuo ng isang parang CIS team o ano pa man, ang gobernador, kung sino ang mag-i-implement ng suspension order. Mukhang ang punto lang mo dito, parang overkill naman ata yung pagkaka-implement ng suspension order laban dito kay Mayor Dumanhog ng Bonifacio. Doon sa lumalabas sa social media at doon sa maging pagdinig, nalungkot lang ako doon sa punto na andun yung pulis, andun ho yung mga opisyal ng PNP. Yung isang abogado ata, tumawag kay PNP Chief General Benji Acorda. Abogado nino? Abogado ng kampo ni Mayor Dumanhog Kong. Tumawag kanino? Kay PNP Chief Benji Acorda. Tinawagan niya. Sabi niya, Sir, tama pa rin yung kinukwento niya. Tama po. Sabi niya, alalayan mo kasi baka mamaya sobra yung kanyang kwento. Sabi niya, General Sir, dito ho nagkakagulo. Sinususpindi si Mayor. Pwede ho ba ninyong kausapin itong mga pulis dito? Sabi Akala ko ba hindi pulis ang surrender sa isang lugar. Ngayon kausap Sir, ito na po. Para magulo. Pwede nyo bang kausapin? O sige, ibigay mo doon sa pulis. Kakausapin ko. Sabi niya, Sir, ito po ang PNP Chief, si General Benji Acorda. Kakausapin daw po kayo. Sabi doon sa Chief of Sabi Police. nung pulis, ayoko. Ayoko kang kausapin yan. Hindi ho, baka pwede naman ho kasi ito ho ang PNP Chief ninyo. Kaya ang sabi ni si Senador Bato, General Benji Acorda, totoo bang ikaw yung nasa... Opo, ako po talaga yun. Kinumpirma naman niya. Ako talaga po yung nasa telepono. Sabi mo, yung pulis mo, Major, ayaw kang kausapin. Ikaw yung Chief of Police ng pambansang Kung ako anya yung Chief of Police, pagbaba ng telepono, aalis ako, lilipad ako, pupuntahan ko yung sisipain ko yung... Hindi, teka muna. Tinanong ba yung pinagbibigyan ng cellphone na, eto si Chief PNP? Opo, sinabi niya. So tinanong siya, ikaw ba talagang tinanggihan mong kausapin ng Chief PNP? Meron ba nagtanong? Inamin po niya, talaga hindi niya kinausap ko. Bakit daw? Sabi niya, kasi kampo ho ni Mayor Dumanhog yan, wala naman akong kasiguruhan na si PNP Chief nga talaga yung kausap niya. Para nga masiguro mo, hindi mo ba alam ang boses naman ng Chief PNP? Siguro naman, ilang beses kayo nag-uusap. Alam mo rin naman ang boses ng PNP Chief, di ba? Well, yun ang kanya pong alibay ko. Hindi ko so ano yung kinalulungkot mo rin? Kasi ang premise mo kanina, ako po yung nalulungkot ka mo. Ano yung kalungkot-lungkot sa'yo? Yung PNP Chief na post. Ayaw kausapin. Ayaw kausapin. O ikaw, nalungkot ka rin. Hindi ako nalungkot.
Kasi natawa ko eh. Kasi kung... Teka muna, isang nalungkot, isang natawa. Bakit ka naman natatawa? Kasi kung ako ang nandun, tapos biabutan mo ako ng cellphone, hindi ko rin kakausapin yun. Kasi maghihinala ako eh. Baka, kasi ngayon kong, may artificial intelligence na nakakakopya ng boses. May avatar. Marami nang nai-scam na ganyan sa ibang bansa. Yung hihingi ng tulong, nakit na po ako, magpadala ka. Pag chinek mo, peke pala. Eh baka kasi... Nung nakakatawa ron. Nagtatawa ko dahil, matalino yung pulis na yun. Dapat doon ma-promote siya. Walang magawa si sa pagdinig ng... Kaya nag-aminan na talaga na siya pala yung nasa likod talaga. ng linya. O ano ngayon ang pinag-usapan nung ano? Well, ang nangyari- Bakit hindi mo ko kinausap? Ano sabi ng Chief of Police? Mukhang hindi na po yun ang naging focus ng tanungan ko na iba. Kung nandun kayo, malamang yun ang itatanong niya. Kung nandun din ako sa punto na yun, baka yun din ang itanong ko sa kanila. But teka muna, bakit yung mga pulis ang pinag-iimbestiga? Sino bang nag-utos? Hindi ba yung dapat punot dulo ng usapin na yun? Paano halimbawa nagsimula yung insidente? Sino yung kinasangkapan at paano inaresto yung mayor? Wala bang isang tao na nag-utos doon? Kinakailangan, ang pinakapunot dulo ng usapin na yon, kailangan mapalitaw mo, sino ba yung nag-utos para arestuin yung mama? Well, Diba? meron talagang suspension order ko ang sangguniang panlalawigan laban kay Mayor Dumanhog. Pagkakaalam ko, nababasa ko sa dyaryo, yung naunang suspension order na yon, dinismiss ng Office of the President. Okay. So, ang pagkakaalam niya, nung ma-dismiss yun, bumalik siya sa pwesto niya. Ngayon, ang ginawa naman nata ng sangguniang panglalawigan, gumawa uli Ng bago. ng suspension order. Gumawa na bago ng suspension order. At siyempre, ang pagkakaalam naman ito, wala na yun sapagkat ang pinanggalingan ng lahat ng ito ay doon din. Ayun. At yun na nga mga kapanig, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.